Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa videong ito, ipapakita ko po sa inyo ang nangyari sa atin kahapon. Dahil nga buong maghapon po na umulan, talaga namang napakalakas na ulan guys. Halos hindi talaga ako nakauwi noon. Kahit na nung lunch time natin, hindi rin po ako nakalabas at nakababa dahil nga po sa sobrang lakas ng ulan. Iniisip ko nga rin po si nanay at si yayang baka nga po umuulan din sa bahay. Kaya tinawagan ko na rin po sila kaagad kung okay lang sila. Okay lang naman din. Bago nga po pala ako bumaba kahapon, ako'y nagmasid-masid muna dun sa bintana. Tinignan ko muna, talagang sinigurado ko na mahina na ang ulan. At ayan, hapon na nga po yan. Siguro guys, mag 3 o'clock na po yan. Medyo maaga po akong umuwi kasi nga po tapos na rin po yung aking mga gagawin. At inisip ko baka bigla na namang bumuhos ang malakas na ulan. Baka gabihin na naman ako makauwi niyan guys. At yan, pagdating ko nga po sa bahay, nakaisip na naman ako ng aking gagawin, ng aking pagkakabisihan. Pero bago pa yon, pagdating ko nga po, gising pa pala si Yaya. Akala ko nga guys, bagong gising na lang. Yung pala matutulog pa po nung sabi ni nanay na nagbusina ako, ayun, saka nagising ulit. Yung tipong papikit-pikit na sana siya guys at matutulog na. Tapos biglang busina. Talaga naman, nabuhay ang dugo at siya pa nga raw ang naghihila kay nanay na nagmamadali bumukas ng gate namin. At ayun, sige, sabi ko kay nanay, ako muna yung magpapatulog. Pero guys, nung tinabihan ko siya sa kama, saglit lang po talaga, as in, nakatulog din kaagad. Nung time na yun guys, nagmerenda lang po kami ni nanay. And after po noon, sakto naman, itong si nanay katatapos lang maligo. Tignan nyo na nga po, basang-basa pa ang kanyang buhok dyan. Sabi ko kay nanay, tulungan niya na lang ako sa paggawa ng dishwashing liquid. Total naman, wala naman din talaga kaming gagawin. Tutunganga na lang kami dyan sa upuan at mag-iisip ng kung anong-ano. Ayan, maggagawa na lang kami ng aming dishwashing at wala na rin pong nakaimbak doon na isasalin. Yan, inisa-isa na namin yan guys, yung mga ingredients dyan. Syempre, kailangan idahan-dahan pa rin. Buti na nga lang ito, napakalaki pa rin ng braso ni nanay guys. Talagang malakas pa rin to si nanay, bilib na bilib talaga ako dito. Siguro nga guys, mas malakas pa nga yan siya sa akin. Talaga naman. Napansin ko nga, parang mas maganda ito yung mga ingredients na ito, unlike doon sa mga dati naming nabibili guys. Kasi madali siyang matunaw, unlike doon guys. Talagang ramdam mo pagka hinahalo mong ganyan, parang may mabigat doon sa ilalim, yung nagbubuo-buo pa yung white na yan. Nakalimutan ko na nga guys yung tawag dyan. Basta yun na yan. Ayun si nanay yung panayang ikot-ikot. Hindi po pwede kasi na i-stop mo yan siya kasi mamumuo yung mga ingredients na nilagay mo sa ilalim. So kailangan halo ka lang ng halo. Tuloy-tuloy lang yan siya guys. At kailangan pagka gagawa ka niyan, dalawa talaga kayo, as in. Yung isa taga-halo at yung isa naman itaga-lagay kung ano yung mga pwede nang ilagay ng mga ingredients. At tuloy-tuloy lang. At yan nga po, habang naghalo nga dyan si nanay guys, yan, pinagtatakpan ko na nga po ito yung mga downy na naiwan dahil kahapon nakulangan kami sa takip. Kaya naghanap pa si nanay ng mga pantakip doon sa mga nakastock namin na bote. Pupunasan ko na nga rin pala ito yung mga downy at Fabco na naiwan dito yung bote niya guys. Dapat po kasi malinis. At pati na rin tong lamesa para maganda-ganda na rin tignan para sa susunod naming i-refill. Ito nga, papagurin ko na naman yung aking sarili. Nakaisip na naman po ako ng aking gagawin. I-flex ko po muna sa inyo. Ito guys, yung mga dadamuhan ko for this afternoon. So ayan diba? Napakalawak pa yung aking mga dadamuhan dyan. Pero sa isip ko guys, talagang yakang-yaka yan. Hindi ko lang alam kung kaya ng aking katawan na tapusin ngayong hapon yan guys. Pero sa isip ko talaga, kayang-kaya ko yan guys. Sinimulan ko na nga po dito sa part na mahirap damuhan kasi ito yung part na matigas ang lupa dito sa likod. Dito sa may likod lang ito guys ng aming kubo. Yan. At alam nyo isa pa, yan, pera doon sa mga matigas ang lupa dito, maliliit ang mga damo at marami pong langgam dyan. Kaya sinamantala ko na habang katatapos lang ng ulan, malambot po yan ngayon. Yan nga guys, ginamit ko na nga po yan dyan, yung sudsud na binili ko doon sa online nakaraan. Yung pagbili ko nakaraan guys, sobrang talas pa talaga, as in, natatakot akong gamitin. Pero ngayon parang ang purol-purol niya na kasi nga ilang beses ko na ito siyang nagamit at natatama natin minsan doon sa mga bato. Kaya siguro ganyan pumupurol siya, pero dapat ihasain pa ito. Sa susunod nga ihahasain ko na ito guys. Meron naman tayong hasaan dyan sa loob. Mahirap talaga pagka isa lang ang katawan mo. Yung isa lang ang katawan mo guys na nagdadamo dito, naglilinis, at ikaw na nga ang nag-iisip ng mga gagawin mo, ikaw pa yung gagawa talaga naman. Pero sa totoo lang guys, iyan talaga yung gustong gusto ko. Pero kailangan may katuwang naman. Yung ikaw ang nag-iisip, tapos iba yung gumagawa. Ang galing, magaling. Kasi nga guys, diba, nakakapagod din naman talaga yung ganun, yung ikaw na ang nag-iisip, ikaw pa yung gumagawa. No choice talaga. So ayan, dito na tayo banda sa gitna. Parang alam nyo guys, pagka ganitong makulimlim, napakasarap magdamo. Lalo na pagkatapos mong magdamo, pagtapos mo maglinis dito, meron kang masarap na merienda. Talaga naman, kay sarap. Kaso nga lang guys, wala. So tiis-tiis muna tayo. Yan, dito na tayo banda. Nakikita nyo ba yan dyan guys? Yung aking mga tanla, diba, malalaki na siya. So yan ay kauulan, kaya nagsilakihan na siya. Hindi na tayo hihingi doon sa kapitbahay dahil meron na tayong sariling tanim. So pinangtanggal ko na nga yan dyan guys, yung mga kangkong. Sabi nga nila maganda pang araw kuhanan kasi malinis.
Mabilis lang naman din po magtubo yan. Siguro isang linggo guys, tingnan nyo, nagsitubuan na naman yan. Tingnan nyo nga po. Medyo nahirapan po kasi ako magdamo na nakaupo. Kasi nga guys, di ba may bakal ako sa paa. So, kaya ganyan, nagtutuwad-tuwad na lang. Abay talaga, masakit yan sa balakang. Nakaraan po kasi guys, habang nagdadamo ako, hindi ko pa nararamdaman yung sakit ng aking mga balakang. Pero after guys, nung kinabukasan, after kong magdamo, talaga nung buong maghapon yun, abay, talaga naman, dun ko naramdaman ang sakit ng aking katawan. At yan na nga po, tinapos ko na. Sa feeling ko nga, tapos na. Pero yung dyan guys, yung mga nakikita ninyong mga damo, hindi ko talaga yan tinanggal para every time na halimbawa maghuhugas ako ng paa, yung kagaya nito, di ba? O naghugas na nga ako ng paa. Hindi siya gaanong maputik. So, parang protection na rin natin yan para sa putik. Binrush ko na nga rin po pala ito yung aking tsinelas at yan nilinis ko na yung ating sudsod para ready na naman sa susunod na ating paglilinis. Tingnan nyo nga po yung aking mga damo na inipon dyan, gabundok talaga. At yan, may mga ilan-ilan pa nga po. Kasi dyan guys, lagi tayo nagsasampay kaya hindi ko na rin tinanggalan ng husto. Para hindi rin po siya dumidikit sa ating tsinelas pagka nagsampay. Kasi magdadala na naman yan tayo ng putik dito guys. O na dyan pagka sa simento, abay talagang nadikit yan sa ating tsinelas. At yan, binuksan ko na nga po pala yung aming Christmas light. Gabi na nga po pala. At naligo nga lang po ako saglit at kumain. At ito namang si Yayam talagang super happy. Enjoy na enjoy pagka marami siyang nakikita at maraming kasama dito sa kwarto. Tignan nyo nga po. Yung tipong patulog na sana si nanay, talaga naman hinihila pa si nanay dito sa aming kwarto para naman, ayan lang, maupo. So paano ba yan? Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye po.